either magko-code ka or... Ay, wala, hindi ako pinagpasok. Hey guys, what's up? Welcome to the vlog of Beans, and for this video is itutur ko kayo dito sa aking apartment dito sa Nansha, Guangzhou, China. Ayan. And also, yeah, pag-uusapan din natin kung ano nga ba yung part ng benefits na tungkol sa accommodation ng mga international teachers dito sa China. Ayan. So, tara tour muna tayo. So, umpisa natin sa baba. So, ito yung main gate ng aming apartment complex. Ayan. So, kailangan mo ng facial scan, facial recognition para makapasok. Dito maraming mga may KFC, may mga kainan, may grocery, maraming drinks, coffee shop, and whatnot. Ayan, ito yung building. So, ito yung building ko. Building 1. Ayan. So, malapit lang siya sa main gate. Tapos, dito may park sa gitna. Gated community siya, kailangan ng access para makapasok. Syempre as bilang nandito sa China, safe naman talaga generally sa China, pero para mas extra safe, face recognition yung gate. So hindi registered yung mukha mo, hindi ka basta-basta makakapasok dito sa community. Ganun. Tapos pati yung pinto ng building, and dito ako nagtatapon ng basura. Pati yung pinto ng building, facial recognition din para magbukas papuntang elevator. Yun lang. Yeah, then may sa other side. Ayan yung mga buildings. Ito ang building 5. At ito yung likod na gate na malapit sa supermarket, sa groceries. Yung ito naman yung gate sa likod. Yan, ganun din. Kailangan din ng muka para makapasok. Ayan, yung apartment ko is on the 11th floor. Ayan, itong unit na to. So, may choices ka. Pwedeng code, pwedeng susi, or pwedeng fingerprint din. Ayan, and then pagpasok, ayan, may area muna for the shoes and chinelas and whatever. Ayan. And then ito yung main door. At andyan yung mga eco bag ko for grocery. Ayan. Tapos pagpasok, una dito is yung aking kitchen. Ito actually hindi ko pa lang paano gumagana. Tinatanong ko pa. So yung kitchen, kasama na this apartment yung ref and yung stove and yung parang, ano tawag dyan? Pagdi-disinfect ng mga plato and all. Ayan. Ito akin na to. Binili ko na yung mga yan. Ayan. So, meron ding mga cupboards. Pinalagyan tsaka merong sa ilalim. So, ayan. Malaki din mga kitchen para sa pagluto. And then, ito yung aking living room. Ito yung dining area. Ayan. May pa-welcome. Actually, nakabook kayo pero nilipat ko na sa base. So, di ba may pa-welcome? Ayan. Tapos meron akong workstation, study table, and then yung couch. Ayan, kasama niyan. Pati yung TV, pati ito yung balcony. Yung balcony ay may kasama. Andito na yung washing machine. Ayan, and then doon ka magsasampay sa taas. So ito yung view from the balcony. Ayun yung school ko nandun. So yan yung aking view every day. Hindi po ako nakakulong, although for protection may ganito. Ayan. So, alam ko ito din mga apartment for rents din. So, iba-iba din yung presyo niyan. So, meron actually pwedeng online mag-search. Ayan. Pero kami kasi may agent kasi yung school namin. So, para mas madali para sa aming mga international teachers. So, ayan. Yan, yung washing machine. Kasama na yan sa apartment. Pati itong aircon. And then yung TV. So, ayan lahat yung mga gamit ko na. Pati itong electric fan akin. So, meron tong 3 bedroom and 2 bathroom. So, una, dito muna tayo sa 2 bedroom na extra. So, ito yung isa. Ayan. Lahat naman to may aircon. Ayan. Ito ay, ano pa. Hindi ko pa inaayos kasi wala pa namang magsistay. So, ayan. And then, ito yung isa pang bedroom. Ayan. Ito yung ready ko lang in case na may gusto magstay. O, diba? Meron din siyang cabinet for the clothes. Ayan.
And then, dito may sink na common para sa dalawang bedroom. And ito yung CR number 1. Yung bathroom number 1. Ayan. So, kompleto na siya. Shower. Itong bowl. And ito, pina-installan ko lang tong bidet. Yan, bumili ako ng bidet, tapos pina-install namin. Nagbayad na kami ng mga 30 yuan para ma-install. Ayan, meron din siyang parang air heater. And masarap. Ayan, so, andyan lang naman lahat ng buttons niya. Ako yun. Then ito naman ay ang aking bedroom. The master bedroom. Ayan, so meron mga dalawa siyang cabinets. Pati doon may drawers. Ayan, syempre ang aking future house na kailangan nandyan for inspiration. Ayan, so ito yung aking kama. Sa 3 bedroom, ito may pinakamalaking kama. Ayan, hindi pa ako tapos mag-unpack. So, andyan pa yung mga maleta ko. Kompleto with aircon. At ang view from my bedroom ay ito. Yun din, same ng view kanina. Yes. So, usually sinasara ko lang kasi madali ako magising kapag maliwanag. Tapos, meron akong sariling bathroom. Yan, aking sariling bathroom. So, kompleto din siya. Of course, bowl, mirror, and shower. Hot and cold din. Ito din, pinalagyan ko din to ng bidet. Kasi hindi uso ang bidet dito sa China. Ayan, so meron siyang shower. Ayan, tapos may bintana natin. Lalagyan ko pa yun ng film. So, yun. Ayan. So, yun lang naman basically. Aking apartment dito sa Nansha, Guangzhou. So, yun. Hindi ko napakita. Yun lang naman lahat. Okay, para sa mga nagbabalak na magturo dito sa China, usually, well, I think in general, ang accommodation ng isang international teacher ay libre. Usually provide ng school either sa loob ng dorm or outside of the school. Tapos bibigyan na lang kayo ng tapos may arrangement na lang kung paano nga ba mababayaran ng school yung accommodation ng teacher. Though meron pa rin namang instances na teachers yung nag-shoulder ng kanilang mga accommodation. So it varies pa din from city to city. So fortunately sa aking dalawang school na napasukan is yung unang school is may budget for the accommodation. Yung budget also is depending on the cost of living dun sa area. Usually depende kung magkano ba yung usual na rent dun sa area ng school. May iba't ibang paraan din kung paano binibigay yung housing stipend. Pwedeng ibigay na sa teacher every month ng buo, although minsan if I'm not mistaken, taxable siya. Or pwede din naman na yung school mismo yung diretsyo na magbabayad doon sa agent ng bahay. So pwede din yon. So kapag binibigay sa teacher yung housing stipend, discard mo na yon kung maghahanap ka ng apartment na todo dun sa housing stipend or sobra sa housing stipend, which is in case kailangan mong bayaran yung kulang. Yun yung nangyari sa akin last year. Sobra sa housing stipend yung bahay na nakuha ko. So, ako nagbabayad ng konting-konting amount lang naman. Or pwede ka rin kumuha ng mas mababa dun sa housing stipend. Tapos yung iba, kickback mo na. Parang ganun. Okay? Pambayad mo na ng utilities. Speaking of utilities, also, may schools na kasama sa compensation package yung utilities, yung electricity, and yung water, and yung administrative fee, and also yung tax ng bahay. Meron ganon. Meron din namang kanya-kanya. Ang ipoprovide lang ng school is housing stipend, then ikaw na bahala magbayad ng electricity and water. Hindi naman ganun kamahalan ang kuryente dito sa China, as well as yung tubig. Sobrang mura niya. Kahit gumamit ka pa ng aircon or ng heater all day, ayan, siguro at most, well, sa case ko before, pinakamahal ko na nabayaran is 300. Yun yung nag-visit kasi yung family ko. So gamit yung aircon and yung heater kasi winter lang noon time na yun. So ayun, at most 300 na yung nabayaran ko sa kuryente sa isang month. Sa tubig naman, every 3 months if I'm not mistaken, binabayaran.
So anyway, dito sa aking apartment, just to give you an idea, the range ng apartment dito is around nasa mga um, 3,000 to 4,000 siguro. Ganun. Or 2,000 to 4,000. Well, depende kung gaano kadaming bedrooms, ang gusto mo, syempre, yun, isa yung factor. So itong unit ko is babayaran ng school pati yung tax. So medyo sunod tayo doon sa part na yun. And also babayaran din nila yung aking utilities, yung electricity and yung water. However, sa mga magtatanong yung wifi, ako yung nagbayad ng wifi, hindi siya kasama doon sa compensation package. So, ayun, basically yung also, kung maghahanap kayo ng accommodation, usually, ang i-recommend nila is maghanap kayo ng agent or may bibigay silang agent na pwedeng maghanap ng bahay for you. Kasi, usually, mga may-ari ng mga units, ng mga apartment dito is, parang they rely on agents to look for clients. So, ganun siya. So, may agent's fee pa siya. Minsan, 1 month of the rent, 1 whole month, or minsan half ng rent yung bayad sa agent. Also, yun din ay depende sa school ninyo kung sasagutin nila or kayo rin yung kailangan magbigay ng agent's fee. So, ayun. And then, usually, ang rent is depending sa contract. In my case dito, since 2 years yung contract ko initial contract ko with the school. So, 2 years din yung lease contract ko dito sa apartment. So, pwede rin naman, if I'm not mistaken, pwede, or depende na rin yun sa agreement ninyo ng landlord. Pwedeng 6 months kung kailangan nyo lang ng 6 months or 1 year. So, depende na rin sa pag-uusap. Hindi naman mahirap kausap yung mga Chinese. Yun. So usually kung may staff kayo na pwedeng translator ninyo, mas okay, syempre. So, yun. Ano ba? Well, yun lang naman. Basically, ang aking apartment tour for this year, well, for this 2 years dito sa Nansha, dito sa Guangzhou. So, if any questions na meron kayo, pwede nyo i-comment dyan sa baba. And please don't forget to follow and to like this video. So, yun lang. Hopefully, nakatulong ko with this video. So, always remember to look up, aim high, trust God, and keep the faith. And I'll see you on my next video. Bye.